Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? So, sa panahon ng Adbyento ngayon, alam ba niyo ba mga anak, ay mga bata, Adbyento, itinutuon ang ating pansin sa pagdating ng Panginoon. Dumating na ba ang Panginoon? Unang pagdating, nangyari na. Darating pa rin ba siya? So may dalawang pagdating ang Panginoon. Unang pagdating, nangyari na, at ikalawang pagdating, mangyayari pa. Inaantay natin ngayon. No? Gusto ba ninyo siya'y bumalik uli? Talaga? Very good. So, yung mga pagbasa, kaya yung mga pagbasa sa panahon ng Adbyento ay itinutuon ang ating pansin, maaring sa unang pagbasa o di kaya'y sa ikalawang pagbasa o maaring itinutuon hindi lamang sa unang pagbasa kundi sa ikalawang pagbasa. Ngayon, narinig ninyo ang mga pagbasa. Narinig ba niyo mga pagbasa, mga bata? Very good. So, yung mga pagbasa ngayon, saan itinutuon ang ating pansin? Sa unang pagdating? Sa unang pagdating lang ba? O sa ikalawang pagdating lang ba? O sa dalawa, unang pagdating, sa una at very good. Ang galing nyo O, saan sinasabi ang unang pagdating? Sa unang pagbasa? Hindi ho. Akala nyo pag una, yun ang una rin. No? Saan? Very good. Sa ibang Helyo. Yung ikalawang pagbasa, ikalawang pagdating, yeah, very good. No? Sa ikalawang pagbasa. So sa lahat, sa pagdating na ito, sa mga pagdating na ito ng Panginoon, anong nais niya? Ang ating kaligtasan. Kaya pumarito siya para tayo ay maligtas. So, niligtas tayo ni Lord. Kailangan gumawa rin tayo para tayo maligtas. Tama ba yon? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, iniligtas na tayo ni Lord, tayo ay gumawa. Amen? Okay. So, una, nais ng Panginoon ang ating kaligtasan. O sa aling pagbasa ito, ating natunghayan? Very good. Sa unang pagbasa, ano ba ang tungkol sa unang pagbasa? Ito yung pagkabihag ng mga Israelita na bilang bihag sila itinapon saan? Very good. Sa Babylonia. Dahil natalo sila. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Babylonia. Natalo ang Israel. Kaya sila ay binihag at dinala sa Babylonia. So yan ang nakikita ng Panginoon. Siya ba'y naawa sa mga Israelita? Ang hirap ng sitwasyon ng pagiging bihag. So nakita yon ni Lord. O anong gusto mangyari ni Lord? Na sila ay iligtas
para ibalik sila sa kanilang sariling bayan. Saan ba'y sinasabi doon sa unang pagbasa? Baka sinasabi ninyo, ako lang gumagawa ng istorya, no? Nandirito yon. Sabi, bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. So yan ang ginawa sa mga Israelita. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyo'y sakay sa kaluwalhatian. At inutos ng Panginoon, patagin ang mataas na bundok at walang hanggang burol, tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel. So anong ibig sabihin noon? Yun ay mga pananalita na nais lang ni Lord na sa pagbalik ng mga Israelita sa kanilang sariling bayan, walang hadlang, walang sagabal. Kaya dapat tuloy-tuloy silang makabalik sa kanilang sariling bayan. Siguro ayun na ni Lord na sila'y mahihirapan. Kaya gusto na niya na sila ay makabalik agad. So ganon ang ating Diyos. Ang nais niya ay ang ating kaligtasan. Amen ba yan? Maliwanag? Hindi yata maliwanag eh. Maliwanag ba? Very good. So pangalawa, nais ng Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang unang pagdating. Agree ba kayo? Bakit? Dahil siya ay sa unang kanyang pagdating, siya ay dumating bilang Mesiyas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? Klarong-klaro. Dumating siya dahil gusto niyang magiging tagapagligtas nating lahat. Saan namang pagbasa natin ito na tunghayan? Sa Ebanghelyo. So, gusto niya lahat tayo ay maliligtas. Nasasabi rin ba sa Ebanghelyo yon? Ha? Sinasabi ba? Tingnan ko nga kung mayroon. Sinasabi dito sa Ebanghelyo, sa bandang huli, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Maliwanag? So lahat ng tao gusto ni Lord na maligtas. O paano niya ginawa ito? Ginamit niya sinong naging instrumento? Kasi hindi pa siya, inahanda pa ni Juan ang pagdating ng Panginoon. So si Juan ang naghanda, no? O paano niya inihanda? Nangaral siya sa mga tao. Ano yung pangangaral niya? Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo ay mapatawad ng Diyos. Kapag ginawa po natin yan, tayo ba ay maliligtas? Opo. Yan ang gawin natin. Di ba kung ang Diyos ay nasa Diyos ang awa, tao ang gawa. So dito maliwanag na kung anong gagawin natin para tayo ay maligtas. Ano yon? Nakalimutan na ninyo. Ano yon? Pagsisihan at talikdan ang ating mga... saan natin ginagawa yon, mga bata?
para tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, para tayo mapatawad ng Diyos. Saan tayo po? Very good. Ang galing ng mga bata natin. Nangumpisal na kayo? O hindi pa, kita nyo, alam na nila. So, kaya, kung tayo ay laging nangungumpisal, yan ay nangangahulugan na tayo ay gumagawa para tayo ay maligtas. Amen? Eh kung hindi ka nangungumpisal, gumagawa ka ba para sa kaligtasan mo? Oo, hindi. Alam na ninyo, no? Siya ng isang paraan, no? So, ganon din, gusto rin ni Lord na maibigay sa atin, madala ang kaligtasan. Kaya, sabi ni San Juan, ganon din, tambakan ang mga, ano bang sinabi niya? Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol, etc., etc. Na gusto ng Panginoon na walang magiging hadlang sa kanyang pagdala ng kaligtasan. Ano yung magiging hadlang sa paggawad ni Lord o pagdala sa atin ni Lord ng kaligtasan? Alin? Very good. Kasalanan. Okay? So, maliwanag na po. Panghuli, nais ng Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang ikalawang pagdating. Siya ay darating bilang ating hindi na, tapos na eh. Hukom bilang ating hukom. O, paano yan? Maging hukom natin, hindi nakaligtasan ang dala niyan. Tama? Pero, kahit siya'y taga-hukom, dahil titingnan niya kung tayo ba ay gumawa para sa ating kaligtasan. Yun ang gagawin niya bilang hukom. Kaya dito nakikita natin, nakaligtasan pa rin. Nakita niyo? Hindi ang gusto niya tayong ikondina. Ang kanyang iniisip, sana nga ginawa natin ang ating bahagi, our part. Ngayon, hindi na kasalanan ni Lord. Kasalanan ba ni Lord kapag hindi natin nagawa ang ating part o bahagi? So ibig sabihin nun, hindi si Lord ang nagkukondina sa atin. Dahil ang gusto niya ang ating kaligtasan. Dahil katakot-takot na paghihirap ang dinaanan ng Panginoon para maligtas tayo ang bawat isa. Siyempre ayaw niya na tayo ay makondina. Ngayon, wala siyang magagawa kung wala tayong ginawa para sa ating kaligtasan. Kaya sino ang nagkondina sa atin? Ang ating sarili. Tayo ang nagkondina sa ating sarili kapag hindi tayo gumawa para sa ating kaligtasan. Saan namang pagbasa natin ito na tunghayan? Sa ikalawang pagbasa, mula saan? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. So anong sinasabi diyan para mapasa atin? Anong gagawin natin para mapasa atin ng kaligtasan? Na gumawa rin tayo para sa ating kaligtasan, mayroong dalawa. Una,
tumulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ito ay sinasabi sa inyo ni San Pablo na ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi lang responsibilidad ng mga pari. Tama? Lahat tayo ay may responsibilidad. Dahil kung wala, hindi sasabihin ni San Pablo doon sa mga taga-Pilipos, "Oy, tumulong kayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo." Kaya kung ano yung narinig ninyo dito, sana hindi tatagos dun sa kabila. Sana dito sa bibig, no? Pangaral ninyo simula dun sa bahay ninyo. O pagkatapos nito, mag-gather kayo, no? Magsisharing kayo para lalong lalalim yung salita ng Diyos. At yun ay makikita ninyo bilang isang pamilya. Maganda po ba yun? At ako'y tumutulong na sa inyo, di ba? Mayroon na akong pakisagot dyan. Nababasa ba ninyo? Na-access nyo? Yun ang i-discuss ninyo sa bilang magpamilya. O baka may mga iba pa kayong magkaibigan, isama po ninyo. No? Yan ang pagtulong ninyo para mapalaganap ang mabuting balita. Tama po ba yan? At ang ikalawa, sabi ni San Pablo, pag-ibayuhin natin ang ating alin? Pag-ibig. Paano natin pag-ibayuhin ang ating pag-ibig? Sa pamamagitan ng malinaw na kaalaman o pagkakakilala sa ating iniibig. So, importante ang makilala. Tama? At pag nakilala mo, anong mangyari? May may malawak na pagkaunawa. Agree ba kayo doon? Kapag kilala ninyo, mas kilala ninyo ang inyong minamahal o iniibig sa buhay, mas maging malawak ang pagkaunawa mo. Hindi po ba? Kaya importante sa pagmamahal o pag-ibig ang pagkakakilala. Di ba may kasabihan sa English, you cannot love whom you do not know. Tama ba yan? Paano mo mahalin yung hindi mo kilala? At kapag kilala mo siya, mas lalo mo siyang nauunawaan. Kaya dito sinasabi ni San Pablo na yung ating pag-ibig ay hindi lang base sa emosyon. Tama? Yung parang nakrush ka lang doon, mahal mo na. Di ba nangyari sa inyo yon? Makrush mo lang si Sister Jo, di ba crush mo lang si brother mo, mahal mo na? Ganun ba yon? O hindi ka makasagot, di ba crush mo siya, di ba? O nakita mo lang, sexy, mahal mo na. Ganun ba yon? So, hindi base sa emosyon. Kaya, yan ang gagawin natin. Kasi, sabi kay ni San Pablo, pag ganyan ang ating pag-ibig, anong mangyayari? Pipiliin natin ang pinakamahalaga. Okay? So, itong mga tanong, mga kapatid, kayo ba ay patuloy na nagsisisi at tumatalikod sa inyong mga kasalanan
upang kayo mapatawad ng Diyos. Amen ba? Kayo po ba ay tumutulong para ipalaganap ang mabuting balita? Amen ba? Kayo po ba ay ipinag-ibayo ang inyong pag-ibig base sa kaalaman at pagkaunawa? Amen po ba? So kung amen tayo lahat dyan, ibig sabihin, gumagawa tayo para sa ating kaligtasan. At dahil gumagawa tayo sa ating kaligtasan, ililigtas tayo ng Diyos sa Kanyang muling pagdating. Amen.